to Jen, pwede bang maglugoy kayo dyan? Parang, Tantanan nyo na yan. hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kaibangan? Parang ganun dyan eh. Oho. Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon, di ba? Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Oo. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Gusto niyo bang palakihin ulit? Sinabi na nga niya. Sinabi na nga niya walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. Oh, so pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila ko. Ito, minarinig ko yung isang nagsalita. Mababatas din ata ito. Hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon hong mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatuwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan, malaman. Opo. Para naman, tayo naman, transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatuwid na yan na parang ka man lang sasabihin din? Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap. Ngunit, huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Kahit gano'n lang, meron lang dapat malaman. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Na akala mo pagka dumami ang bilang, magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintab sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbakasakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Naging matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa'yo. Yun lang pangalawa, Kong, at saka di ba, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanggang sila sa mga dyaryo. Totoo po naman. Itong mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwenta-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Kalaming madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan namin din munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Yung balat ng hopya, hindi napunta. Ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo nalagay kayo. Meanwhile, Mabuti na. samantala. Mabuti na lang, merong social media. Yun po. Sa bagay. Yan ang... Hindi ba kayo nagtataka sa dalawang malapad na papel? Opo. Maniwala kayo sa parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking mukha ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga yan sa takot.
Kailangan masabi na natin ito. Ganun po ha. Oo. So talagang... Balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakayo, napakahalaga yan eh. Wala naman sasabihin, Nelson, siyam na beses Oo. na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Oo. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Eh kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod din sa sinasabi na Sam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga Lahat ito ng nga pagkakataon. Yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa, at nagkaisa, bilangin mo yan siyam. Aha. Opo. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin Opo, Yan opo. nababanggit dyan Kung pag-uusapan ng pagkakaisa, ewan ko si Nelson kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon, ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Pagkakaisa, Alam mo opo. yung aking naalala kung pag-usapan. Mayroong nababanggit sa ating pagpupulong sa ating Mga Di ba? pagtitipon, opo. Ang ating pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya Aha. ng mga magkakapatid Na magsitahang, na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong Basta yun po saan natatandaan pinagkunan. ko. Basta yun natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan din sapagkat ang pagkakaisa talaga nandyan ang buhay ng isang bansa. Nandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkaputi, dyan, huwag mong pagkaligayahin ko. Kaya nga nagdudulot Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Oo. Bahagi. Pagkakabahan. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo? Selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas ko. Yan ay, Kundi yan ay sa Pero may sa pinagmulan yun Kayo kanyang mga siloso, kayo kayong may inggitin, may panibugo, na mapapait. At kayo kanya ay nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa job. Sa Diablo pala Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Pero meron pa sinasabi Nanonood sa atin ko, si Michael. Nakita mo kanya kung nasaan ika Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandiyan ika yung kaguluhan. Nandiyan yung kaguluhan. O hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Ka Michael Sandoval, Jen, i-guess nyo ako dyan. Parang yung tagabasa. Opo. Maps. Ayon kay Pangulong Marcos, ang nasunay na makasaysayan at mahalaga dahil sa naging usapin nito sa 2016 Permanent Court of Arbitration ruling sa The Hague, Netherlands, kung saan binaliwala nito yung naging claim ng bansang China sa West Philippine Sea at nagkumpirma naman sa soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ito ay unang nilikha noong 1734 ng Spanish priest na si Pedro Murillo Velarde at binigyang buhay ng Filipino cartographer na si Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz Bagay. Ang mapa ay sumasaklaw hindi lamang sa mga geographical contour ng archipelago ng Pilipinas, kundi pati na rin sa masiglang kultura ng mga Pilipino at tradisyon na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng bansa. Kilala rin ang mapang ito sa tawag na Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas. Matatandaan ang nasabing mapa ay unang nabili sa isang auction sa London noong 2014 ni Filipino technology entrepreneur Mel Velarde na kalaunan ay ibinigay sa Philippine government. Ang Murillo Velarde 1730 map ay isa sa pangmatagalang simbolo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay PBBM, Kuya Jen and Kuya Nelson, wag lamang daw nating hangaan ng kasiningan ng obra mayastang ito, kundi magkaroon din tayo ng inspirasyon mula sa mensahe nito. Ito yung panawagan na protektahan at igiit kung ano ang nararapat para sa atin ng may determinasyon at integridad. Yan muna ang update dito sa Malacanang. Back to you.
Maraming salamat mula po sa Palasyo ng Malacanang, si Ate Eden Santos. Ito kung, ano ba yung binabanggit? Bakit kayo papirma ng bilang ng mga mababatas ukol sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito kung? Hindi, teka muna. Oo. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Opo, meron na raw po eh. o nilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niya, tigilan nyo na yan. Eh. Ba? Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado Opo. kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin na imbes na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinion ng Pangulo. So sa mga dito pa lang, sa binabagit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Dito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito'y nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila mangalap. Oo. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam Kaya ng sabi ko Pangulo. sa iyo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? makabayan black kong eh. Hindi talaga sumusunod sa presidente to. Ginagamit lang yung mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit pa sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung makabayan black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan. O kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kitang-kita naman, Kong. Di ganun, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom ang unang pinronta agad yung grupo ng makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila eh. Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, hindi apat lang silang pumirma. Ako naman, Kong. Isasama mo yung isang akbayan. Yung bagong daing dagdag, Napatagi-tagilid yung bibig ko magsalita. So, dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat pinagmulan ng pagpipirma, lima lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis na naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman, Kong. Meron pa rito pagkakaisa kanyang katapatan. Mo. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman, Kong, sabi ko bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba ata pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling yan eh. May sariling ideolohiya, Kong eh. Kaya tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga Sigurado
sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga, 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? So, yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan ganyan. 350 to 400. So, halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. 350. Okay, sige, Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po ka yung 350, bibigay din po, lalo kayo ka kung magkakasala siguro. Magkakawindang na kayo niyan. Sapagat ka ako, isurrender ninyo ka kung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman eh, hindi nyo dapat isuko yan. Sinulatan lang kayo, di man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong ating ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan, gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kayo pong kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po nakakontrata dito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalasot po lahat ng mga magkakain ng niluto niya, di kami pong magkakasala. Matidimanda lahat ng Pasisa na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, tayo malalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson, paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya ng itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance, balance news. Balance, at anong balance eh? Yung nagsalita, hindi mo lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba? 51.8 million confidential walang disbursement vouchers. Ano ba yung nidilima yan? 2015 annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kinocover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun ang confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So kung ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo ay yung Vice Presidente? Hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw ko. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta.
Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Oo. Baka naman paninindiganan nila dyan. Oo. Kung Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Oo. Ha? Oo. Baka verbo lang ito eh. Dapat ay magkataon ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Yun. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Oo. Oo. Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko, mali yung Hindi, English mo, ibig sabihin. actually, may English yan eh. nasa English yan alam mo nga, kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. O, sa English, sige. Oo. Yan, sino sa A timo? declaration of unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. sige. Oo. Yan. Hindi lumilitaw. Yan ah. Kaya ba Yan. Basahin mo. Declaration of Unity, Loyalty, and Resolve in Defense of the Nation. O, yan. Yan. Isipin mo, unity, Loyalty loyalty, and Resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindig. Merong salita dyan. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of the Defense nation. of the Nation. Oo. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon meron ang nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yun. Yung nanganganap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, Meron na. talagang wala itong deklarasyon ito, papel lang ito. So mapipilitan kayo mag-rally yan, Kong. Mapipilitan akong mag-rally dito. Ay, saan pa kayo magrarally? Kung Kasi, kung kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana, nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yung sana yung sentro ng manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Oo. O iniisang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen? Kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Sakto na, naalala ko po. Naalala ko po yun, oo. Pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan ng pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Oo. Martin, kako sa'yo. Pinsan, opo. Di ba magpinsang ba tayo? Opo, oo. Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit-balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Suportahan ko po kayo Yun dyan. naman ang inaasahan ko sa'yo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Alang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ko, suportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Oo. Wala pa akong aasahan sa'yo, kahit gaanong pananalita lamang, para mag-react ka sa sinabi ko, sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo eh. Oo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi Sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Oo. Ano yung sasagot mo? titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. O ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po Akala mo ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ko sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Kayo yung makabayan group kaysa yung ating pong magiging magpinsan. Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito eh. Ganun Kung ganun isasagot ko, si Nelson na lang ang pinsang buo ko. Baka gusto niyo ako nang gawing speaker. Yun na sana gusto ko mangyari. May lilipat ko nga lang ngayon ililipat ko na eh. Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong
iparating sa inyo Oo. na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito eh. Oo. Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Oo. Ang mga pumirma rito dyan, Nasa bandang dulo po ko. Opo, nasa bandang dulo. Oh. mga pinagtitiwalang opisyalis, Opo. bumubuo ng leadership ng House of Mga Representatives. representante ng malalaki Pagka partido po ang politikan. isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalaki po ang puso eh. Oo. Kalaki ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano ba yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Oo. Yung mas matindi pa ron. Inuto. Madali. Minamaris. Minamadali para inuuto yung Madali tao. po, Di ba? madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Opo. Takip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang ano, hindi kagaya noon na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman, nagiging pipit bingi, lalong-lalo na kung sila po ay, alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? Right envelope. Oo, yan. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Ayan.